Nung kumala si Pangulong Sara Duterte kay Marcos, doon bumulusok pataas ang kanyang ratings. Oh, di ba? So, yung sinasabi natin noon na paulit-ulit, di ba, dun sa survey noong 2020-21 na sobrang taas ng presidential survey ni BP Sara Duterte noon ay totoo. Kasi ito ay pattern na. Nung si BP Sara Duterte napipintang tatakbong presidente, ang taas niya. Pang-apat o pangatlo lang si Marcos nun. Okay? Ngayon, nakumalas siya kay Pangulong Marcos, lalo pa siyang tumaas at bumagsak lalo si Marcos. Oh. At hindi ine-emphasize ng media dyan na patuloy na hindi effective ang mga bayarang vlogger ni Tambi. Diba? Di umano. Di pa ako tapos, may di umano yun. Diba? Ibig sabihin lamang po nun, talaga nga namang waipek. Kaya kung ako sa iyo, Tambi, ito lang naman sinasabi ko, ha? Michael Suwan, maraming salamat. Pambiling itlog banat ba kasi mahal ang bigas. Uy, LDS supporter kami dito from, ano yan? Switzerland ba yan? Sorry, hindi ko alam, o Red Cross yan. Hindi ko alam, pasensya na, ha? Michelle Suwan. Maraming salamat, ha? Basta babanggitin nyo kung saan LDS kayo, ha? Hindi, ito, mga kaibigan, napakalinaw po ito. Ito isang bagay na hindi nila kayang pasinungalingan. Ngayon, kung ako talaga kay Romualdez, ang suggestion ko, sisantihin niya na si Bungal. Gago! Kasi walang silbi si Bungal sa inyo. Bakit? Panay Chupanga lang ang alam nun eh. Bakit? Kinakat kong pa yung dapat sa ibang vlogger. Hindi totoo. Balita ko nga ngayon hindi nila binayaran yung huling vlogger na hinire nila eh. Ganun kagago yan si Bungal. Gago! Hindi totoo po wala akong biro. Ganun siya ka loko-loko. Pati kasama niya tinatalo niya. Hindi, alam mo talaga. Ito walang biro. Kasi ang mga ganyang klaseng tao, kaya kumakat kong yan. Pandagdag pa sa chupageti nila yan. Kailangan nila ng chupageti. Gago! Mga ano po yan yan yung mga tipo ng taong hindi mabubuhay ng walang hotdog sa tabi. Kaya, alam mo naman, paano makakakuha ng hotdog yan? Wala naman magkukusa dyan. Gago! Ngipin pa lang niya, sabit-sabit na sa mga sa itlog yun pag kumain eh. Totoo. Kaya, Gago! wala pong papatol doon ng hindi binayaran. Tama po ba, Danlo Sala? Kaya ang gagawin yan, maghahanap yan ng alam mo na, yun, ng pagkakakitaan. Kaya kakatungin kahit yung mga kasamahan. Mali ka, banat ba? Effective yung style nila paninira. Yan tuloy sampal sa kanila yung trust. You're being satire. Hindi. Totoo naman po yun eh. Alam mo, waipek. Tapos, kukuha pa sila. Meron naman dun isa mukhang libagin. Hindi totoo, di ba? Yung isa, bungal. Yung isa naman parang di naliligo. Di ba? Ang kapal na mukha, pasando-sando pa. Okay lang naman magsando ka kung kasi laki mo si Boss Dada. Kita mo yung ganda ng katawan, yung mga muscles niya, yung kanyang shoulders. Di ba? Pag may mga ganun, tas may mga ano yun, di ba? Kung kasing pangit mo yung gago na yun, ganun kakadumi tignan, tas pasando-sando ka pa, tas may mga suot-suot ka pang ginto, hindi naman bagay. Alam mo, ewan ko talaga sa mga Pilipino, no? Talagang gaya ng gaya doon sa mga
mga nasa ibang bansa, no? Hindi ko alam yung mga hip-hopper, wag na kayong gumaya. Gago! Alam nyo kung bakit? Kasi pag kayo nagsuot na parang katulad ng mga hip-hopper sa ibang bansa, sa Amerika, halimbawa, sa kanila hindi mukhang jologs. Sa atin mukhang magsisimbang gabi ka. Di ba? Oh. Gago! Kaya hindi ho bagay, tas maginto ka, peke naman. Wag na ho kayong magano, ha? Wag na po kayong mag-pretend. Hindi kasi pansinin mo, bakit yung mga Koreano, bakit sila pumatok yung K-pop industry? Hindi ho kasi sila nagfi-feeling, yo, what's up, nga? What's up, nga? Hindi sila feeling eh. Nagkaroon sila ng sariling identity nila na ganito kami, kahit hip-hopper kami, kahit ano, ganito yung identity namin. Hindi kami gumaya dun sa iba. Elian Orsini, maraming salamat. Sa Pilipinas, yung mga hip-hopper natin, gaya ng gaya. Bullshit na bullshit ako eh. Pati ngipin, pinalagyan ng gold. Hindi mukhang, mukhang tinga. Hindi, walang biro yung mga hip-hopper natin na nagpalagay ng gold tsaka silver sa ngipin. Ano yan? Upos ng sigarilyo? Nilagay nyo dyan? Parang ganun ang dating eh. Di ba? Yung mga ginto-ginto, ano ba yan? Tinga ba yan? Ano, kakakapi mo? Kaya nagdilaw? Hindi, sorry pero nakakaano eh. Hindi bagay eh. Oh, tapos yung medyo hawig ni J. Guevara na hinire ni Budanding. Diba? Si Budanding, kilala niyo yun. Oh, alam, kilala niyo na yun. Yung si Budanding, diba, nag-hire ng isang mukhang geolog dyan sa San Pablo. Akala mo naman, marami siya nagpapaniwala. Tapos, hihirit siya, mali-mali pa yung facts niya. Akala naman nila, maniniwala. Oh, buti na lang din talaga may mga nambabara sa di ba, sa mga flip-top na 'yan. Oh, kaya anyway, mali ka, banat by original 'yan hindi original si Bungal. Hindi original 'yan. Sinasabi lang niyang original siya, pero ano 'yan? Yan pong si Bungal. Kilala po yan sa industriya na AC/DC. Iyan yung kilala. Walang gumagalang dyan. Sandali. Kaya lang po yan, kaya lang po yan na inaano ng iba, yung mga kasi nga po ayaw nilang mabastos niyan. Kaya naman po ganyan yan na parang kinukuha-kuha. Pero hindi ho yan dahil sa matalino o magaling. Hindi, ayaw lang nila kasing nababastos sila. Alam mo naman ang garapalan ng kabastusan niyang walang yang Bungal na yan eh. Diba? Binabati natin dito sila Master Judea, si Spencer nandito, si Boss Dadat, si J. Guevara, yung ating kasamaan sa Backstreet Boys. Ayan. Plano namin magtayo ng boy group eh. It's either Backstreet Boys o kaya Menudo. Alam niyo yung Menudo? If you were here by my side. Hindi nyo alam yun no? Masyado pa kasi kayo matatanda eh. Bago lang yun, Menudo. Next. Anong next? So ayan na nga po yung tungkol po sa approval rating ni BP Sara Duterte. Okay. Ito pa. Pakinggan ba natin si BP Sara Duterte? Spencer, Menudo, tayo. Pag nagpunta kayo dito, kantahin natin yung kanta nila. Si Ricky Martin yung isa doon. Oo nga eh. Ngayon hindi na siya Ricky Martin. Ano na siya? Roxanne Martinez. Ayan, iba na siya ngayon. Talay natin. SB19 na naabuta. Grabe ka, Garski. Umayos ka nga dyan. Sabi ni Boss Dada, matanda ka na daw.